Magandang tanghali Pilipinas, lalo na sa mga kababayan nating Novo Encijanos na nanonood sa atin dito sa lalawigan at saan mang panig ng mundo. Ako po ang inyong kaibigan Jovelyn Astero sa ngalan po ni Philip Double Show. At kasama rin natin ngayong araw ang aking partner na si Miss Teresa de Guzman. Magandang tanghali sa iyo, Miss Jovi, at syempre sa ating mga televiewers. Ako po si Teresa de Guzman. Welcome po sa aming programa para sa mga ngayon pa lamang po makakapanood, kung saan mas lalo po naming pinasasaya at mas ginagawang interesante ang mga inihahatid naming impormasyon at mga balita kasama po ang buong puwersa ng himpilan ng TV48 tuwing mga araw ng Miyerkules at Biyernes, alas 12 po ng hapon. At syempre sa mga Pilipino po na gustong mag-aral o magtrabaho o manirahan sa Canada, Australia at iba pang bansa. Ayan, Ms. Teresa, ay may isang pribadong kumpanya na nagpo-proseso ng mga aplikasyon sa visa. At ang mission po ng kumpanyang ito ay ang makatulong po sa mga Pilipino, lalo na mga Novo Ecijano na abutin ang ating mga pangarap. Ayan, may pangarap ba tayong mag-abroad sa ibang bansa sa pamamagitan po ng pagbibigay ng tamang gabay at suporta. At syempre, nagbibigay po sila ng iba't ibang serbisyo tulad ng migration counseling kung saan inaalam ng kanilang team kung sino po mga kwalipikado para sa iba't ibang uri ng visa. At nagbibigay din po sila ng gabay mula simula hanggang makaalis ang kliyente. Para sa buong detalye, panoorin po natin ang The Visa Center, tulong sa visa para sa mga Pilipino na nais mag-aral, magtrabaho, manirahan sa ibang bansa. Patuloy na tumutulong ang The Visa Center sa mga Pilipino na gustong mag-aral, magtrabaho o manirahan sa Canada, Australia at iba pang bansa. Ito ay isang pribadong kumpanya na nagpoproseso ng mga aplikasyon sa visa na itinatag noong 2017 ni Ginoong Lorenzo Dizon na may mahigit 20 taon ng karanasan sa larangan ng overseas education. Welcome to the Visa Center. My name is Emily Alba, one of the regional sales manager. The Visa Center is packed with more than 20 years of experience in visa application for Canada, Australia, Ireland, Finland, and Spain. We specialize in the field of permanent residency, family migration, study permits, and tourist visa. The Visa Center is owned by our kababayan and kapwa Nueva Ecijano, Mr. Lorenzo Dizon. Sa simula, ang The Visa Center ay may isang opisina lamang, ngunit dahil sa dami ng mga taong natutulungan nila, ngayon ay may 10 sangay na sila sa Pilipinas at United Arab Emirates, kabilang ang mga lokasyon sa SM City, Cabanatuan at Gapan, Nueva Ecija, Batangas, Bulacan, Pampanga, Isabela, Davao, Metro Manila, Abu Dhabi at Dubai. Hello, I'm Jonald Tuason, one of the senior immigration consultant of the Visa Center. We have 9 branches, 2 branches in UAE, Dubai, and Abu Dhabi, and then 7 branches in the Philippines, Davao, Ortigas, Pampanga, Isabela, Batangas, and then Bulacan. And here in 3rd floor, SM City, Cabanatuan, Nueva Ecija. You can visit our website, www.visacenter.ae. Nagbibigay ang The Visa Center ng iba't ibang serbisyo upang matulungan ng mga nangangarap mag-abroad tulad ng migration counseling kung saan inaalam ng kanilang team kung sino ang kwalipikado para sa iba't ibang uri ng visa at nagbibigay sila ng gabay mula simula hanggang makaalis ang kliyente. Meron din silang pre- at post-departure sessions para siguraduhing handa ang kliyente sa kanilang pagdating sa ibang bansa. Career counseling at academic program selection kung saan tinutulungan nila ang mga estudyante na pumili ng tamang kurso o programa na naaayon sa kanilang mga pangarap at kakayahan. Visa assistance kung saan nagbibigay sila ng tulong sa mga kailangang dokumento at proseso sa pagkuha ng visa para sa pag-aaral, pagtatrabaho o turismo. May record sila ng 99% na success rate sa mga aplikasyon. Ang kanilang misyon ay ang makatulong sa mga Pilipino na abutin ang kanilang mga pangarap sa ibang bansa sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang gabay at tulong. Avail our free eligibility assessment and consultation or visit our branches.
Mula nang ito ay mabuo, ang The Visa Center ay hindi lamang nagpapalawak ng kanilang serbisyo, ngunit nagbibigay rin ng kalidad na serbisyo sa mga nangangailangan dahil bilang isang kumpanya, nais nilang maging katuwang ng bawat Pilipino sa kanilang tagumpay sa ibang bansa. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bumisita sa kanilang mga opisina o magtanong online upang malaman ang proseso ng kanilang serbisyo. The Visa Center. Live better, start now! Kasama si Jerome Tikia, Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw. Ayan. So, Ayan, try ka ba yan? Ayan, para sa mga nagnanais mag-abroad, talaga naman napakarami din mga Pilipino Miss Clarissa ang nais makapag-aral, manirahan, o bumisita sa mga bansa, sa iba't ibang bansa. Kaya naman ayan, The Visa Center, maaari niyo po maging katuwang sa inyong mga pangarap. Oo. Pero linawin natin hindi siya recruitment agency, kung hindi consultancy, di ba? Yes, oo. Nag-a-assist sila. Nag-a-assist, tumutulong sa pagpoproseso po ng inyong mga visa. At syempre, i-click nyo lamang yung form para kayo ay makapagpa-assess at ma-assistihan po ng The Visa Center. Ruby? Yes. At Ayan. syempre, At huwag po kayong bibitiw dahil susunod na po ang Balitang ng Sigaw. Mula sa bulwagang pambalitaan ng himpilang TV48, ang mga maiinit na mga balitang nakalap sa loob at labas ng lalawigan ay ihahatid sa inyo ni Philip Double P. Picture kasama sina Shane Valentino, Amber Salazar. Narito na ang Balitang Unang At sa ulo ng ating mga balita, panukala para mabigyan ng trabaho ang mga retired senior citizen, pasado na sa Kamara. At sa Balitang Nasyonal pa rin, LRT1 Cavite Extension Project Phase 1 bukas na. Pagbabiyahe ng commuters, mas mabilis na. Sa balitang lokal, Nueva Ecija may sarili ng mobile command control vehicle para sa pagresponde sa kalamidad. At presyo ng mga bilihin sa Nueva Ecija noong buwan ng Oktubre, tumaas umano ayon yan sa Philippine Statistics Authority. Novo Ecejanong si Mary Jane Veloso na nakulong sa Indonesia, posibleng mailipat ng piitan dito sa Pilipinas. At Christmas Village sa SM Mega Center, hatid ay saya ngayong Kapaskuhan sa Cabanatuan. Sa ating showbiz roundup, P-pop group BINI magkakaroon ng Valentine's concert at bagong single na Blink Twice. At Hello Love Again ng Kat Den, pasok sa top 10 films sa US. Bahagi ng kinita ibibigay umano sa mga nasalanta ng bagyo. At ilang Pinoy celebrities nominado sa IMA Asian Film Festival. At narito na mga balita sa oras na ito, mayroon pong panukalang batas para maging produktibo ang mga retiradong senior citizens. Ano po kaya ang status nito? Kaya naman alamin po yan sa report ni Ms. Shane Tolentino. Lusot na sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara ang panukalang batas na naglalayong payagan ng mga senior citizens na makapagtrabaho kahit na umabot na sa edad ng pagreretiro.
ang House Bill number 10985 o ang Employment Opportunities for Senior Citizens and Private Entities Incentives Act ay aprobado sa pamamagitan ng 173 na boto. Sinabi ni Speaker Martin Romualdez, dapat bigyan pa rin ng pagkakataon ng mga lolo at lola na maging produktibong mga mamamayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng trabaho, lalo na kung kaya pa nilang kumilos. Sa ilalim ng House Bill number 10985, inaatasan ng Department of Labor and Employment sa pamamagitan ng Public Employment Service Offices na magpatupad ng panukala. Maaaring pasukan ng mga senior citizens sa mga trabaho gaya ng clerical o secretarial works, consultancy, cleaning o janitorial services, event organizing, teaching, kitchen help, sales assistance, business process outsourcing at iba pang volunteer. Nakatakda ring bigyan ng gobyerno ng 25% deduction sa kanilang gross income ang sino mang pribadong kumpanya na tatanggap sa mga retiradong empleyado bilang kanilang incentives. Bukod dito ay magiging libre na rin ang pagkuha ng mga seniors ng mga dokumento para sa pag-a-apply ng trabaho tulad ng birth certificate, police clearance at medical certificate. Shane Tolentino para sa Balitang Unang Sigaw. At ngayon naman po, LRT1 Cavite Extension Project Phase 1 bukas na po. At pagbibiyahe nga ng commuters, mas mabilis na. At mas pinabilis, komportable at ramdam na ang modernong sistema sa pagkukommute dahil bukas na nga po itong LRT1 Cavite Extension Project Phase 1 po yan. At pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inaugurasyon nito noong nakaraang November 15, 2024. Sa kanyang speech ay binigyang diin niya ang kahalagahan nito sa mga mananakay at hangaring matapos ang natitira pang 3 istasyon hanggang Bacoor, Cavite sa lalong madaling panahon. Nagpahayag din si Marcos ng pasasalamat sa mga pangulong nauna sa kanya simula kay Estrada, Arroyo, Aquino at Duterte bilang pagkilala sa kanilang pagsisikap sa pagsusulong ng proyekto ng L1CE. Sinimulan noong November 16 ang operasyon ng bagong 5 istasyon sa ilalim ng Phase 1 ng Cavite Extension Project. Kaya pinabilis na ang mga biyahe mula Quezon City papuntang Parañaque City dahil sa 5 bagong dagdag na mga istasyon ng LRT1. Ito ay ang Redemptorist Asiana Station, Mia Road Station, Asia World Station, Ninoy Aquino Avenue Station at Dr. Santos Station. At syempre, good news po yan sa ating mga commuters dyan sa Kamaynilaan na pumapasok po sa mga paaralan at syempre sa mga trabaho, pati na rin para sa mga taga-probinsya na lumuluwas. Oo nga, ang dami na ngang nagpo-post sa social media, Miss Jovi, ng ginhawang dulot sa kanila ng pagbubukas nitong LRT1 sa Cavite Extension Project Phase 1 dahil hindi na sila maiipit sa matinding traffic dahil meron ng alternative. At syempre nitong magkasunod po na buwan ng Oktubre at Nobyembre ay nasa 6 na bagyo na ang tumatama sa ating bansa ayon po yan sa Pag-asa. Kaya malaking bagay po na ang PDRRMO Nueva Ecija may sarili ng mobile command control vehicle para sa pag-responde sa kalamidad. Isisigaw yan sa report ni Smile Sopitan III. Formal nang na-turnover sa pamahalang panlalawigan ang MOCOB na personal na tinanggap nila Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Chief Michael Calma at Provincial Tourism Attorney Joma San Pedro mula sa Department of Science and Technology sa pamamagitan ni Provincial Director Lidemel Sikat. Matatandaan na inaprubahan sa 12 regular session ng Sangguniang Panlalawigan ang kahilingan ni Governor Aurelio Umali na lumagda sa isang kasunduan sa pagitan ng Department of Science and Technology Regional Office 3 para sa tulong pinansyal na nagkakahalaga ng 16,800,000 mula sa 2024 Community Empowerment through Science and Technology Program in Region 3 funds. Ito ay para sa pagbili ng MOCOB para magkaroon na ng sariling mobile command and control vehicle ang lalawigan ng Nueva Ecija.
Ang MOCOB ay isa sa mga produkto ng DOST sa ilalim ng Community Empowerment Through Science and Technology na inaasahang makatulong ng malaki sa mabilisang pagresponde bago at pagkatapos ng kalamidad. Ito ay mayroong weather monitoring station, rescue quadcopter drone, global satellite communication at surveillance equipment, rescue and medical equipment. Mayroon din itong portable boat na maaaring magamit sa rescue operation, gayon din bilang conference room at mobile command center ng emergency responders. At kahit mawala ng supply ng kuryente sa partikular na lugar ng kalamidad, ay epektibo pa rin itong magamit dahil mayroon itong solar and wind power supply. Ayon kay PDRMO Chief Michael Calma, malaking tulong ang naturang kagamitan dahil sa advanced technology nito at kayang i-accommodate ang 18 katao para sa mga rescuer na inaabot ng ilang araw. May 5 foldable medical bed para sa mga emergency, set ng radio communication, mayroon din itong satellite smart router para sa koneksyon sa internet. Mayroon din itong drone sa inspeksyon ng bisinidad ng apektadong lugar at pick-up car. At iba pang kinakailangang kagamitan para sa pagsasagawa ng disaster command and control operation on-site. Nakikita natin na advance siya in such a way na napoport natin yung technology from one incident to another, from one location to another. Kagandahan ng MOCOV, meron siyang capability for satellite internet. Ang ibig sabihin, kahit saan magpunta itong MOCOV ay merong capability for internet. Pagka meron tayong connectivity sa internet, siyempre marami tayong magagawa dyan. On-site, meron tayong research. On-site, meron tayong monitoring, weather monitoring, at iba pang mga mahalagang data na available dito sa facility na ito. Dagdag pa niya, bukod sa pagtugon sa mga sakuna, ay maaari ding gamitin ang MOCOV sa pagdaraos ng mga malalaking okasyon sa lalawigan bilang pang-antabay sa mga biglaan o hindi inaasahang sitwasyon. Layunin nito na lalong mapapatatag ang disaster rescue operation and relief operation, ang pagkakaroon ng digitalized at real-time monitoring upang makita agad ang sitwasyon sa mga lugar na apektado ng kalamidad. Samantala, bago ang turnover ng MOCOV ay nagsagawa muna ng 2 araw na training ang grupo ng rescuer ng PDRRMO upang mapag-aralan ang naturang equipment para rumisponde sa naturang disaster at kalamidad. Nagpapasalamat tayo sa ating kagalang-galang na Governor Oy Matias Umali sa kanyang pakikipag-memorandum of agreement sa Department of Science and Technology sa pagpo-forge ng partnership ng provincial government at saka ng DOST. Nakakuha tayo ng ganitong klaseng technology na makakatulong sa pagre-responde natin at saka pagmamanage ng mga disasters, calamities at planned events dito sa ating probinsya. Kasama si Angelmar Bumanlag at si Jeff Gonzalez, Smile Sopetron III para sa Balitang Unang Sigaw. Presyo ng mga bilihin sa Nueva Ecija noong buwan ng Oktubre tumaas umano ayon sa Philippine Statistics Authority. Sisigaw po yan ng ating student intern mula sa CLSU na si Ira Cebu. Nagsagawa ang PSO Nueva Ecija ng virtual press conference noong November 15, 2024 patungkol sa inflation rate sa lalawigan ng Nueva Ecija noong buwan ng Oktubre. Ayon sa ulat ng Philippine Statistics Authority, muling bumilis ang pagtaas ng mga presyo ng bilihin sa lalawigan ng Nueva Ecija noong buwan ng Oktubre at pumalo ang inflation rate sa 2.8% kumpara sa 1.5% noong buwan ng Setyembre. Isa sa tinuturong dahilan ng PSA ay ang mabilis na pagtaas ng presyo ng mga food and non-alcoholic beverages. Ang mga cereal product, lalo na ang bigas, at ang mga gulay, partikular na ang talong, ang ilan sa mga produktong pangunahing nag-ambag sa pagtaas ng inflation rate noong buwan ng Oktubre. Nagtungo ang team ng Balitang Unang Sigaw sa pamilihang bayan ng Llanera kung saan nakapanayam namin ng mga tindera at mamimili doon upang malaman kung naramdaman ba nila ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ayon kay Nanay Juliana Agustin Tumali, nagtitinda ng gulay sa Llanera Public Market, malaki ang itinaas ng mga gulay noong buwan ng Oktubre kumpara noong buwan ng Setyembre. Ang talong na may presyong 100 pesos kada kilo noong buwan ng Setyembre ay sumipa sa 140 pesos ang kada kilo noong buwan ng Oktubre. Ang kamatis na di tataas sa 70 pesos noong Setyembre, pumalo naman sa 80 pesos kada kilo noong buwan ng Oktubre. Kulang sa budget, ay kulang ng makita.
Samantala, ang mga karne ng baboy ay nagtaas din ng presyo. Ang laman ng baboy na dati ay nasa 270 pesos kada kilo lang, ngayon ay tumaas ng 280 pesos kada kilo. Ang buto-buto naman na dati ay 240 pesos kada kilo, naging 250 pesos na ang kada kilo. Sa karne naman ng manok na dating may presyong 260 hanggang 270 pesos kada kilo noong Setyembre, tumaas ng 270 hanggang 280 kada kilo ang presyo noong buwan ng Oktubre. Ang mga isda tulad ng tilapia at bangus ay nagtaas din ng presyo. Ang bangus na dati ay 210 pesos per kilo, naging 220 pesos na ang kada kilo noong Oktubre. Ang mga bigas ay nagtaas din ng piso hanggang 2 piso kada kilo. Ang regular rice na may presyong 45 hanggang 52 pesos kada kilo, tumaas ng 46 hanggang 54 pesos. Samantala, ang special rice naman na 53 hanggang 62 kada kilo, umangat ng 54 hanggang 64 ang kada kilo. Pagtitipid at pag-a-adjust umano sa mga budget ang ginagawa ng mga mamimili upang kahit papaano ay makaraos pa rin sa pang-araw-araw na gastusin. Sa panayam ni Nanay Juliet Belisario sa pamilihang bayan ng Llanera, mababang ani ng palay at kakaunting supply ng mga gulay, isda at karne dahil sa nagdaang bagyo umano ang dahilan kaya't nagtaas ang presyo ng mga bilihin noong buwan ng Oktubre. Bagamat ramdam na ang pagtaas ng bilihin noong buwan ng Oktubre, asahan pa raw na mas tataas pa ito sa mga susunod na buwan dahil mas dadami ang demand sa dadating na holiday season. Ira Sibuma para sa Balitang Unang Sigaw. At Nova Ecijhanong si Mary Jane Veloso na nakulong sa Indonesia, posibleng mailipat ng piitan dito sa Pilipinas. Posible umano ang makauwi na ng Pilipinas ang Nova Ecijhanong si Mary Jane Veloso na taga Cabanatuan City na nasentensyahan ng kamatayan sa Indonesia dahil sa kasong droga, hindi para palayain kundi para ilipat ng kulungan dito sa bansa. Inanunsyo ito ng Indonesia Coordinating Ministry for Legal, Human Rights, Immigration at Correction na pinag-aaralan ng gobyerno ng Indonesia kung maaring ilipat ng piitan dito sa Pilipinas ang Pinay na nasa death row kasunod ng pakikipagkita ni Philippine Ambassador to Jakarta na si Gina Alagon Hamuralin na kanilang minister. Ito ay sa pamamagitan ng bilateral negotiations o pagbuo ng opisyal na Indonesian policy sa paglilipat ng banyagang bilanggo. Sa oras na mailipat na ito sa bansa, ay papayagan ng Indonesia ang Pilipinas na magdesisyon kung papatawan nito ng clemency na maaring magbigay daan para sa tuluyan nitong paglaya. Kung mapagbigyan man ng kahilingan na mailipat si Veloso dito sa Pilipinas, ay gugugulin pa rin ito sa piitan ang nalalabi niyang sentensya base sa mga kondisyon na itinakda ng ruling ng Korte ng Indonesia. Matatandaan na naaresto si Veloso noong 2010 sa Yogyakarta Airport nang mahulihan umano ito ng 2.6 kilo ng heroin sa kanyang bagahe. Ngunit nanindigan ng Pinay na inosente siya sa akusasyon laban sa kanya. Napasama si Veloso noong 2014 sa death row at 2015 naman nang mabigyan siya ng temporary reprieve na dahilan ng pagka-delay ng execution niya. Bagaman may posibilidad ay hindi naman umano agara ng pagpapatupad dito dahil dadaan pa ito sa negosasyon ng dalawang bansa, ngunit nakikita ito bilang panibagong oportunidad. Samantala, itinutulak na rin na tuluyan ng mapalaya si Veloso pagkatapos ng 14 na taong pagkakakulong dahil biktima lamang umano ito ng human trafficking, kung saan nasampahan na rin ng kaso ang mga nadakip na recruiter nito sa isang korte dito sa Nueva Ecija. At Christmas Village sa SM Mega Center, hatid ay saya ng Kapaskuhan dito sa Cabanatuan. Isisigaw po ni Carmel Joy Miguel. Bukas na ang Christmas Village sa SM Mega Center, Cabanatuan na may temang Santa Claus is coming to town. Ang mga makukulay na dekorasyon tulad ng 22-feet Christmas tree, 6 dancing Santas, 4 Christmas houses at ang vintage pickup tree ay agaw pansin sa mga bumibisita. Mayroon ring Christmas sale event na inilaan para sa mga mamimili, lalo na ngayon ng panahon na maraming matatanggap na bonuses ang mga manggagawa. Ayon sa Regional Operations Manager ng SM Mega Center na si Ms. Pearl Salangsang, layunin ng Christmas Village na maipadama ang excitement ng Kapaskuhan sa mga mall-goers, lalo na sa mga bata. The purpose of this actually, para yung mga, kasi diba Christmas is really for kids, no?
we would like to have this concept in celebrating yung contagious feeling ng mga bata that they are very excited whenever there is a Christmas season. They are waiting for Santa. Then, di ba, parang when we were young, we are waiting for Santa's visit. Puntahan tayo during Christmas. And then, iniintay natin yung mga presents natin, yung mga gifts natin from Santa. So, ganun ang pinaka team ng ano na to. Yun yung pinag-isipan ng SM Mega Center team. Ipinagmamalaki rin ng SM Mega Center na ang lahat ng dekorasyon ay gawa sa Pilipinas, partikular sa Antipolo. Ito ay bilang suporta sa mga lokal na supplier. Samantala, upang mas ma-accommodate ang mga bisita ngayong Kapaskuhan, pinalawig ang mall hours mula November 28 hanggang December 23 mula 10 a.m. hanggang 10 p.m. Habang sa December 24 at 31 naman, ay magkakaroon ng adjusted schedule mula 9 a.m. hanggang 7 p.m. Mananatili ring bukas ang mall sa mismong araw ng Kapaskuhan sa December 25 hanggang December 30 mula 10 a.m. hanggang 10 p.m. Tatagal ang Christmas Village hanggang unang linggo ng Enero, kaya tiniimbitahan ng lahat na bisitahin ito upang mas maramdaman ang diwa ng Pasko. Of course, we would like to invite everyone to visit SM Mega Centers Cabanatuan for you to witness this festive scene here at the third level dito sa aming event center. You can freely visit and take pictures. May enjoy ninyo yung scene na to for you to enjoy yung spirit of Christmas. SM is really into making sure na talagang ang mga mall goers namin will feel the true spirit of Christmas. Ako po si Carmel Joy Miguel para sa Balitang Unang Sigaw. Showbiz Roundup. P-pop group BINI magkakaroon ng Valentine's concert at bagong single na Blink Twice. Inanunsyo ng BINI sa ikatlong gabi ng kanilang Grand BINIverse concert noong November 19 na magkakaroon sila ng Valentine's concert sa February 15, 2025. Ipinakita rin nila ang teaser ng kanilang comeback single na Blink Twice na ilalabas sa parehong taon. Natapos ng grupo ang matagumpay nilang sold-out na 3-day concert sa Araneta Coliseum na tampok ang 360 stage design at mga bigating guests tulad nina Regine Velasquez, Gary Valenciano, Maymay Entrata at Vice Ganda. Hello Love Again ng Kat Den pasok sa top 10 films sa US. Bahagi ng kinita ibibigay sa nasalanta ng bagyo. Patuloy ang tagumpay ng Hello Love Again sa takilya matapos makamit ang box office record nang kumita ito ng 131 million pesos sa loob ng isang araw noong November 13. Pasok din ang Hello Love Again sa top 10 ng North American box office film at ito ang unang Pinoy film na ipinalabas sa mahigit na 240 na sinihan sa US na kumita ng $2.32 million sa unang 3 araw. Ayon sa mga bida ng pelikula na sina Catherine Bernardo at Alden Richards, ang bahagi ng kinita ng pelikula ay kanilang ilalaan para sa mga nasalanta ng bagyong Pepito. Ilang Pinoy celebrities nominado sa IMA Asian Film Festival. Pasok sina Alfred Vargas, RC Munoz, Kiray Celis, Ritz Azul at GMA actor Kim Ji-soo sa nominasyon para sa Entertainment Special Awards 2024 ng IMA Asian Film Festival na gaganapin sa December 1 sa Osaka, Japan. Ipinahayag naman ni Kiray ang pasasalamat sa panibagong international recognition habang excited namang ibinahagi ni Jisoo ang kanyang mensaheng "See you in Japan". Ang nasabing Asian Film Festival ay isang prestihiyosong event sa Japan na kinikilala ang galing sa Asian film, TV at new media at ito'y may layuning palakasin ang ugnayan ng mga bansa sa pamamagitan ng pagtutulungan sa pelikula at content creation. Showbiz Roundup. At manalo ng 300 peso worth ng load kapag una kang nakasagot sa tanong na ito. Ano-ano ang 5 bagong dagdag na istasyon sa LRT1? I-PM po o i-private message ang iyong sagot sa page ng Nueva Ecija TV 48 kasama ng iyong buong pangalan, address, contact number at GCash account name and number.
Isama nyo rin pong isend ang screenshots ng inyong pag-like at share sa page ng Nueva Ecija TV 40. At ngayon naman po ay magbabasa na po tayo ng mga comments at mensahe mula po sa ating mga taga-subaybay. At pasensya na po kung hindi lahat ay ating mababasa sa dami po ng mga comments, messages, and questions na ipinapadala po sa atin. Ayan, kaya naman umpisahan na natin. Mula po kay Malurulan, maraming salamat po sa Alagang Umali. Yes, patuloy po ang pagmamalasakit at pagbababa ng mga serbisyo po ng ating mga namumuno dito sa lalawigan ng Nueva Ecija sa pangunguna nga po yan ng ating Governor Oye Umali. And katuwang din po si Vice Governor Anthony Umali. Next. Ayan. Mula kay Jason Rabino de Luna. Good morning, sir. Kamusta po? Shout out sa katrabaho mo sa TV48 sa kagandahang loob na hindi niya kinuha o pinag-interesan ang aking naiwang ATM card sa DBP Cabanatuan City noong Sabado bago bumagyo. Sa halip ay itinurn over niya ito sa attended guard na si Barnice. Maraming salamat po and God bless. Ayan, napakabait naman ang ating katrabaho mula sa TV48. Hindi niya alam yung PIN. Kaya isinoli sa'yo. Sino kaya itong empleyadong ito? Pahingi na lang daw ng reward. De, joke lang kay Jason Rabino. Ayan. At aming naiparating naman na po yan. Mahalaga po, syempre, sa mga empleyado na katulad namin, lalo na at nasa media po kami, TV station, yung pagiging matapat po at syempre yung pagmamalasakit po sa ating kapwa. Ayan, na empleyado. Syempre, ang hirap kapag nawala yung ATM mo, nako, maraming resa-resa. Lalo na daw may bonus. Yan. May bonus, oo. Mula sa... Ano ba yan? Sa pakibasa? Nawawala. Facebook user. Good afternoon po. Maidudulog lang po sana ako sa inyo. Ayan, nobela ito. Regarding po ito sa poultry farm dito sa Purok 6 at Purok 7. Sa Kalikid Sur, dito yan, sa Cabanatuan City. Sobrang dami po ng langaw kapag po nag-harvest na sila. Ang dami-dami pong langaw. Halos minsan po hindi na makakain or makapagluto ng maayos dahil sa langaw ng poultry. Hindi lang po yata isa, kundi marami pong poultry farm dito ngayon po na langaw sa umaga, sa gabi po. Ang naaamoy naman ay yung dumi ng baboy. Nakakasama na po ito sa kalusugan. Kaya naman po sana naman po mabigyan ng pansin ito sa problema ng mahal na governor po natin. Salamat po, God bless po. At ang pamahalaang panlalawigan po sa pangumuno ni Governor Aurelio Matias Umali at ni Vice Governor Doc Anthony Umali ay nagtatagpo nitong Nueva Ecija Task Force Kalikasan. Kaya ito po ay ipo-forward natin sa kanila para po ito ay maimbestigahan at ma-actionan. Next message po natin. Ayan, galing kay Jennifer Santos. Sana makarating ang tulong sa mga taong karapat-dapat at nasalanta talaga ng bagyo. Siyempre naman po, sisiguraduhin po yan ng ating mga kawani sa DSWD, PSWDO na ang mga nasalanta po ng bagyo ang nararapat po na matulungan. At talaga naman po na ready ang ating pamahalaan sa mga nakaraang bagyo din, kaya naman nakaantabay talaga itong mga relief operations natin at syempre ang iba pa pong mga tulong sa mga kababayan ko nating nasalanta ng bagyo. Asan ako? Ayan. Jovi, ongoing na yan, yung mga ipinamimigay na family food tax ng DSWD dahil yan sa tatlong sunod-sunod na mga bagyo, yung Ophel, Nika, at saka nga nitong huli ay Pipito, kung saan kasama din ang Nueva Ecija. So naglaan po ang pamahalaang nasyonal dyan sa pamamagitan ng DSWD na para naman po may makain po relief yung ating mga nabiktima o yung mga mamamayan na naapektuhan po. At yung iba't ibang ahensya rin po ay naka-ready naman para magbigay ng ayuda, lalo na sa agrikultura. Next, mula kay Rhea De Leon, kawawa naman dapat po kapag panahon ng bagyo ay kasama din nating isinisilong ang ating mga alaga. Ayan, kaugnayan nung
kalabaw sa gawin ng bungabon. Bungabon. Oo, yun, kawawa Kaganan nga. ng puno. Oo, isinilong nga doon sa may puno. Siyempre, nung kanyang amo, nung nag-aalaga, kaya lang yun nga ang nangyari sa lakas nung hangin. Itong bagyo na ito, nag-signal number 4 ba? Or 3 lang Oo, ang nag-signal number bungabon? 4. Ayan, Ang ilang parte natin dito sa Nueva Ecija, Miss Clarissa. Pero may ilan din mga netizens ang nagsasabi na kapag magsisilong ng mga alaga, wag dapat itali sa puno. Dahil yan nga po yung posibilidad na mangyari. Kapag po natumbay ang mga puno na yan, madaganan itong mga alaga natin. At siya na nga pong nangyari. Pero hindi naman po ginusto yan, syempre, nung may-ari. Dahil ang mahal ng kalabaw at katuwang niya pa yan. Syempre, sa paghahanap buhay, sa pagsasaka. Ayun. Next time Nakakaawa po. lang. Yan. Next time, ayan, sabi ni Ate Jovi, dahil maraming sakahan ito ang kanyang asawa ay hasyendero, yung mga alaga nila ay hindi daw po dapat na itinatali yan sa may puno, lalo na kapag malakas ang bagyo dahil, ayan nga po, matutumbahan po yan. At syempre galing po kay Teresita Santos, salamat po sa palagiang update TV48 tuwing may bagyo. Ayan, dyan naman talaga, maaasahan talaga ang TV48, Miss Clarissa, no? Dahil talagang nakabantay kami. Pinuri ang sarili. Oo. Hindi, Kaya syempre. ang kataba ng puso, Miss Clarissa, na may mga tao na appreciate yung mga ganito mga pagkakataon. Syempre. Oo, syempre kasama namin ang PDRRMC sa pangunguna syempre ng ating Chair, Governor Aurelio Matias Umali. At syempre, ang sangguniang panlalawigan sa pamumuno ni Vice Governor Doc Anthony Umali at ang PDRRMO at ang iba't ibang ahensya po ay kasama po namin na naghahanda. Actually, ang papel po ng TV48 ay syempre po ay makapaghatid sa inyo ng impormasyon at balita. Kasama syempre ang DOST Pag-asa dito sa CLSU, yung sa rescue, ang dami, sino-sino ba yung mga agencies, andyan ang DOH. Andiyan ang mga Philippine Army, PNP, and of course, ang mga CSU din, Miss Clarissa, nandiyan katuwang natin. PEO, ayan, lahat po ng ahensya ng gobyerno national and dito rin po sa local. Siyempre, lahat din po yung LDRRMO at mga MDRRMO ay kasama po namin na naghanda, nagbantay, tumutok at lumalakas po yung aming loob, lalo na kapag ganyan may mga nakakarating po sa amin ng mensahe. Ito po ay aming tungkulin sa inyo at nagpapasalamat din kami dahil lagi po kaming kasali sa kainan. Nasasama sa budget. Oo, hindi din pinapabayaan kasi talaga ng ating Governor, Miss Clarissa. Lahat ng mga nagtulong-tulong sama-sama na nagpuyat para magbantay. Oo, at mag-rescue sa ating mga pagresponde, ayan, sama-sama po kami. Yaan po ay para kayo po ay makatulog ng mahimbing at wala pong agam-agam. Maaga pa lamang ay may mga preemptive evacuation na po na sinasabi kung saan po tatama yung bagyo para makapaghanda na po tayo. Alam niyo po ay kultura na po yan ng PDRRMC at ng TV48. At kasama rin po namin ang DWNE dahil simula po nang maupo si Governor Oyi ay ganyan na po yan. Hindi po sila natutulog ni Double P. Kaya kami rin po ay yung katawan namin automatic na po. Kailangan ayusin muna namin yung aming mga pamilya at yung aming mga ari-arian para po kami ay makapagbantay, makapagrespondi, at makapaghatid sa inyo ng mga mahalagang balita tuwing may kalamidad. Maraming salamat po, Ate Teresita. Ayan. Next message natin galing po kay Benedict Jenson or Senson. Climate change, iba na ang mga bagyo ngayon. Maraming dalang ulan at malalakas na hangin. Paano na kaya sa darating na mga taon? Kaya isa po sa mga naging rekomendasyon din sa post-assessment ng ating PDRRMC, magkaroon na din po ng mas makabagong teknolohiya. Ayan, Ms. Clarissa, para nang sa ganun ay mas mapalakas pa natin itong pagresponde at pagtulong sa ating mga kababayang nasasalanta kapon ng bagyo. Although napakalaking bagay din po talaga, yung naging kultura na nga, Miss Clarissa, sa paghahanda tuwing may bagyo at syempre open at bukas din naman sila para sa mas ikagaganda o ikalalakas pa itong pagresponde sa mga sakuna na tulad nga ng mga bagyo. Ano yan? Kaugnay
nung sinabi mo na dun sa post-assessment ng PDRRMC na may recommendation na gumamit ng mga mas makabagong teknolohiya, actually ginagamit na yan ng PDRRMC. At nung pre-disaster assessment ay 4 na modelo po yung sa forecast tracker ng weather ang ginamit po ng PDRRMC. Kaya na-predict na po kung saan talaga yung mga lugar na tatamaan, particularly dito po sa lalawigan ng Nueva Ecija. So, kaya nakapaghanda po tayo At meron pa tayong MOCOB galing sa DOST. Ayan, sa pakikipag-Memorandum of Agreement ni Governor Oy Umali. At ang mahalaga po dyan ay palagi pong handa yung mga mamamayan at nakatutok po palagi sa TV48 para na iyahatid po namin sa inyo talaga yung tama at lehitimong balita. Ayan, huwag po kayong tumutok sa iba kasi mamaya baka fake news po. Meron pa? Ayun. Mula kay Estrelita Umayam, ang bundok ng Gabaldon, kalbong-kalbo na. Halos damo na lang ang nakatubo, kaya ayan ang epekto ngayon. So, ang kabundukan po ng Sierra Madre sa ngayon, dahil ako po ay taga-Gabaldon, sa loob naman po ng ilang taon, ay nakikita ko po mismo ako po mismo ang eyewitness niyan. Yung recovery ng bundok. Dahil kung ako ay nung bata pa ako, mas bata pa rin naman po ako, ay puro po mga truck ng troso ang bumababa po dyan. Ngayon naman po ay wala naman po ako halos na nakikita dyan. Ako po mismo hindi ko po sinasabi na yung ibang mga kababayan ko or mga kabarangay dyan sa Gabaldon at marami pong nagtitree planting dyan. Ang masasabi ko lamang po dun sa mga nagtitree planting, ang mga itanim nyo po, lalo na sa watershed, ay yung mga endemic species o yung mga native na trees. Diyan po, kasi kung nagtitree planting kayo dyan at hindi naman native o hindi naman tumutubo dyan sa lugar, sa kabundukan, yung itatanim ninyo, mamamatay lang po yan. Mapapaliwala lang. Kaya yan. At syempre, mahalagang maging kabahagi din po tayo syempre ng pag-aalaga at pag-protekta sa ating mga kabundukan. Ayan, at meron pa ba? Wala na, Miss Clariza? At ano po ang mga balitang umalingaw-ngaw ngayong araw na ito na ating nakalap mula sa loob at labas ng ating bansa. Ako pong muli, si Clarissa de Guzman. At ito pong ating set ay hatid sa atin ng DPTV System and Technology. Ayan, happy weekend po. Wala namang mga namataan na bagyo. Hanging amihan lamang, malamig po, pero maglaba po tayo. Ayan, at syempre ako naman po si Jovelina Estrero, sa ngalan pa rin po ni Philip W. Piccio. Syempre nakasama rin natin sina Shane Tolentino, Ismael Supetran III, Amber Salazar, Carmel Joy Miguel, Ira Sibuma, at ang ating tech team, admin, editors, cameramen, and drivers. Sa ating mga taga-subaybay, magkita-kita po tayong muli sa susunod na linggo, mga araw ng Miyerkules at Biyernes. Kasama niyo po kami ang inyong mga kaibigan, tagapagbalita at kakwentuhan. Dito lamang sa ating programang Double T. Love you!